Good morning sa mga followers sa Nitrobus Garage. Nandito si Kuya Ron ulit dito sa shop natin sa Cavite. So meron po tayong dumating na project ngayon, isang Toyota Wigo. Yung client ko na to, 1 month before pa lang, naghihintay na siya ng muffler na gusto niya sa aming shop. So, nung dumating yung muffler na yon, ayun, sumugod na si Bossing at nagpagawa na rito. So, ang gusto ng may-ari, gumanda lang ang tunog ng sasakyan niya. Pagka ganyan ang ating requirement, ano po ang ginagawa natin? Cutback exhaust. Pagka cutback exhaust, ito po, papakita natin. Okay, nakausap ko yung may-ari. Sabi niya, wala siyang planong mag-increase ang performance ng sasakyan. Ang gusto niya talaga, tunog. So pagka ganyan ang preference ng ating client, cutback exhaust lang talaga pinapagawa natin. Paano po ang cutback? Ang cutback exhaust, nagsisimula po tayo after the catalytic. Doon po tayo nag-i-improve ng pipe size ng gagamitin natin doon sa gagawin nating exhaust. Tapos maglalagay po tayo ng mga components na babaguhin na natin yung mga nakalagay para magkaroon po ng magandang sound. So pagka-cutback ng Wigo, nagsisimula ako sa area na to. Itong flange na to, dito ako nag-start magtubo. Kung makikita nyo, napakaliit ng pipe size ng sasakyan na to. No? It's 1.5 inches in diameter lang. So, ang liit. Ang gagawin natin, i-improve natin siya. Hindi natin i-overkill katulad ng ginagawa ng iba na nilalakihan ng todo yung tubo para mas malakas tumunog, para marketable. Ang problema kasi ron, pwede masungaw ang ating sasakyan. Sungaw meaning mag-underpower at magkaroon ng pagbawas sa takbo niya. So, hindi natin ginagawa yon, bagkus gusto natin ma-retain yung power ng sasakyan na mag-i-improve yung kanyang sound. So, ang gagamitin natin, maliit na increments lang ng paglaki. Gagamitin natin is 1.75 pipe size para sa gantong kotse. 0.25 lang yung nilaki natin. So, hindi masama yun para tumunog yung sasakyan. Ngayon, pangalawang rules na ginagawa natin sa cutback, we improve the components. Ang unang component na ini-improve natin is yung resonator. Kung nakikita nyo, malaki ang size ng resonator nitong Wigo, and this is the one suppressing the sound. Kung gagawin natin na mas maliit to, mas diretso ang takbo, mas lalabas po ang tunog niya. So ang ilalagay natin, our brand na ginagamit natin dito sa mga exhaust fabrications natin, si G-Pipe, yun yung mga inaangkat natin galing sa Thailand para ma-incorporate natin sa ginagawa natin exhaust. Take note, hindi po siya local fabricated. Ang ginagamit natin is branded. Pagka naman nauubusan tayo, doon lang tayo nagko-custom. Pero we make it sure na kinokopya namin yung imported resonator including the components or materials na ginamit doon. Pagdating naman dito sa dulo, ayun, yung hinintay ni Bossing na muffler, yung Kakimoto Regu. Sikat na sikat tong Kakimoto Regu na to ngayon. Napakabilis talaga maubos sa amin yan. So, nung dumating, ayun na, nagpagawa na si Boss. So, maglalagay tayo ng Kakimoto Regu rito. It's a Japan-made muffler. Surplus yan na pinapauwi natin dito para ma-incorporate natin doon sa mga sasakyan na gusto hapon-hapon yung mga nakalagay na muffler. So, yan po yung exciting project natin para sa araw na to. Panoorin po natin yung buong proseso. Natapos na po natin tong Toyota Wigo na ginawa natin ng cutback exhaust. Sa quick recap lang, ginawa natin siya ng cutback exhaust using 1.75 pipe size diameter na tubo. Nilagyan natin siya ng G-pipe exhaust resonator. Yung ginagamit nating resonator for our fabrication sa mga ganitong klaseng sasakyan. And also, yung napili niyang muffler, Kakimoto Regu O6NR na Japan surplus na pinapauwi naman natin ng mga Japan na mufflers para ma-incorporate natin dito sa mga local cars dito sa Pilipinas. So, pakinggan na po natin yung sound check dito. Comparison video tayo nung kaninang stock pa yung exhaust, tapos itong nakapalitan ng cutback exhaust using G5 resonator tsaka Kakimoto Regu O6NR muffler. Ito pa, panoorin natin.